Anong meron? Ayan ang nangyari. Nagkagit-gitan. Ganun talaga mangyari pag hindi nagbigayan. Good morning, good morning. Isang magandang weekend na naman ang nangyari. Dito tayo sa may bypass ng Lipa, Alaminos Lipa Bypass Road. Ito, sa likuran natin ay ang Alaminos, at itong sa harapan ay sa papunta ng Lipa. So madalas ito ang nakikita nyo sa video dahil ito ang lagi nating dinadaanan, and it's one of our favorite roads na dinadaanan dahil nga sa magandang view. Yan o, kabundukan. Makita mo puro green. Tapos yung kalsada dito napakalawak. Isipin mo 1, 2, 3, 4 4 lanes. So 4x4, 8 ang lapad. Kaya lang pag-akyat banda roon, medyo liliit na, magiging 2 lanes na lang. So anyway, since ito ay bypass, ginagamit ang karamihan at napapakinabangan. So kita mo, kahit ako, isa ako sa nakinabang dito. So ang ganda din naman ng ng kalsada kahit papaano. Kahit maulan, hindi siya makintab. Yung pagkagawa ng espalto, kahit papaano ay maayos. Although na maraming truck din na dumadaan dito. But anyway, this is only the part ng may espalto. Yung papunta roon may mga semento. So nakikita nyo naman siguro sa vlogs na hindi nga maganda yung pagkasemento kasi hindi pantay, nagtatalon-talon yung motor eh. Anyway, tayo ay papunta naman ng Lipa. At parang nagkikrave ako sa Lomi ni Liams. Ano yung may lechong ano ba yun? Lechon yung niya, parang toppings, ganun. So since medyo malayo-layo pa at medyo makulimlim dito sa lugar na to kanina ang araw, ang sikat ang taas ng sikat ng araw, ngayon yung kulimlim. Tayo ay papunta kay Liams para kumain ng Lomi special. Bago tayo dahil malayo-layo pa naman yun, so ano bang pag-usapan natin? Ano pwedeng pag-usapan natin? So let's say about toxicity. Yan yung isa sa mga mga bagay na medyo hindi kahit ako pag konting masyado akong affected pagdating sa mga ganong toxicity kasi nakakasira din kasi ng vibes, nasisira yung mood. So alam mo yung parang ano ba tawag doon, para kang nawala ng gana. Oh, speaking of walang gana, nawalan ako ng gana na halos isang buwan. Kaya medyo pumaya tayo at gumaan ng kaunti ang ating timbang. So yan so pagdating dito yung semento ay yan na. Tigrig na. So balik tayo sa ating topic, which is yung toxicity. So hindi naman lahat ng kasi tayo dahil since tayo ay tao lamang, so we are a human being, we're not perfect. So hindi tayo perfecto, nagkakamali, gumagawa ng nakakagawa ng hindi maganda, kung ano pa. Kasi nga dahil tayo ay tao lamang, may magkakamali tayo, hindi tayo perfecto. Tayo ay may kakayahan na pwedeng magbago, or maaari tayong magbago, o kung ano pa mang salita ang pwedeng ilagay ron. Kumbaga may kanya-kanya tayong talaga may kanya-kanyang guhit ng bayag yung mga ganun. So ito, pakiramdam ko ang ganda na suspension talaga ng ADB. Kasi dito hindi ko ramdam yung tagtag ng kalsada dito. Speaking of toxicity, lumayo na tayo masyado Speaking of toxicity, so yun nga, bawat isa kasi sa atin may kanya-kanyang tayo may kanya-kanyang pananaw o preference sa buhay. Hindi natin pwedeng ihalin tulad ang sarili natin sa iba.
Kasi may kanya-kanya tayong pananaw eh. Unang-una, kahit nga magkakapatid kayo, may kanya-kanya kayong ano, kanya-kanya kayong mag-uugali. Hindi kayo para-parehas. Kahit nga ang kambal na magkakaparehas ng mukha, may kanya-kanya pa rin ano yan, ugali. Hindi pa rin pare-parehas. Hindi pa rin sabihin mo, ay kambal yan, parehas ang hindi. Magkaparehas lang ang damit nila, magkaparehas lang ang mukha nila, o kung ano man yung identical na ano nila. Pero again, magkakaiba pa rin ang ugali yan at the end of the day. So, yan yung sinasabing we need to understand na hindi lahat tayo ay pare-parehas. Maaring yung iba ay ano, ganun yung pananaw. Maaring ikaw ay iba rin ang yung pananaw. Diba? So, like what I said, hindi tayo pare-parehas. Again, kung ano man yung hindi pagkakaparehas nyo, hindi nyo pwedeng i-correct ganun. Kasi unang-una yung pag-uugali ng tao, hindi na naaalis yun. After 5 years old, all the way to say 6 pataas, hindi na nababali yun. Yun na ay magiging karakter ng isang tao. Dahil yun nga, it depends upon how they've been brought up by their parents, kung paano sila pinalaki ng kanilang magulang, paano sila ano yung karanasan nila sa buhay. Minsan may may mga masabi mong, oy, kayong magkakagrupo o kayong magkakaibigan, hindi kayo lahat magkakaparehas. Maaring magkaparehas kayo ng gusto. Like for example, dito sa aming grupo ng ADB 160 o kung ano man, maaring parehas kayo ng gusto ng motor. Let's say na lang na magkakaparehas ang gusto nyo ng motor. Doon lang kayo magkakaparehas. But again, magkaiba kayo ng bahay, magkaiba kayo ng magulang, magkaiba kayo ng bloodlines. Ang dami yung pagkakaiba. Kaya hindi pwedeng magkakaparehas kayo. So, ang differences nyo ay hindi mo pwedeng ihalin tulad sa sarili mo. So, yun nga. Yun yung pagkakaiba natin. So, kailangan, we need to understand na yung pagkakaiba natin ay hindi natin pwedeng kumbaga, yung gusto mo ay hindi mo pwedeng isa pilitan sa ibang tao. Kasi may kanya-kanya tayong pananaw. So, kung ano man yung pananaw mo, maaring meron kayong slight na pagkakaparehas. Slight. Pero, at the end of the day, hindi pa rin, hindi mo pa rin pwedeng kumbaga, ihalin tulad yung sarili mo sa iba. Tapos ito yung Lockbird. Kape dito eh. Joke ba ako? May mga parkingan rin pala sa likod. Maraming toxic ngayon sa Kaya kung iisipin mo lahat ng toxic sa Pilipinas pa lang, baka mapapaaga ka. Mapaaga mamuti ang buhok mo o mawala ang buhok mo or ikaw ang lumisan dahil sa stress, kinain mo lahat. Pag sa mga ganun ay kailangan mo na lang tanggapin na tayo ay mga Pilipino at nasa Pilipinas. Dahil dito lahat na lang yung tawag nito. Dahil kasi sa sa ugali na ay mabayaan mo na lang, ay intindihin mo na lang. Ayun, tumagal, imbes yung tama ay nagiging, imbes yung mali pwedeng itama, ay nagiging yung mali nagiging tama na. Kasi sa paningin nila tama yung ginagawa nila. Yun, nagiging culture. Kaya naging ganun, hindi na mapigilan. Lumala na, naging cancer na. Ay minsan, yung naiinis ka sa ganun kasi nga ang pananaw mo ay iba. Ay kaya lang yung pananaw ng iba rin eh. Kaya hindi kayo magkakaparehas. Ay kuya hansak pa ako. Sabi nga nung slogan ng aming grupo na ADB 160 na binuo ni Cap Arky, manners make it man. Yung sinasawang 3M, hindi yung pandikit. Na 3M, hindi. Shortcut to Barangay Sabang. Ano pala yun? So pababaan tayo dito sa may Sabang na tawag nila rito lugar na to Tapos dito yung Liams. Ang kalsadang walang pagbabago since nung pumunta ako dito. Hanggang ngayon, ganito pa rin siya. Abangan ang susunod ng mga kabanata. Ang pinakamagatang. Ewan ko. Walang maparkingan na motor. Tan. At nandito na tayo kay Liams.
Tapos na tayong kumain kay Liam's doon. Kaya lang, hindi ko pala na-play na recording yung ating camera. Ay, tanga. Ano pa lang naman to, Fiesta Mall. Balik na naman tayo sa malamig na panahon at hangin. Dito sa lugar na to. Tinesting din natin yung ating DJI. Dahil nilagyan natin to ng tempered glass. So lahat ng glass na meron nitong ating DJI ay may nakalagay na tempered glass. Ano magiging result ng video? Kasi minsan kasi pagka hindi maganda yung pagkadikit or akala mo nakadikit na ng maayos, tapos hindi pala siya totally na dumikit ng maayos, natatanggal o kaya parang nagpa-fog. May mga ganong scenario eh. Kaya ilang days ko rin siyang hindi ginamit para yung kanyang yung mag-heal or dumikit ng tama. Dumikit ng madikit. Hindi tayo nakasiwan kaya sorry for you. Maintain lang tayo para relax. Minsan kailangan din relax lang. Ganito lang yung ating takbuhan. Si Mount Malarayat. Dami ata nakaganito. May parada. Puro mga tok-tok. Daming tinda rito eh. May tinda atang talaba rito eh. Alam ko eh. Ayun Aba, tindan talaba. Yun nga lang talaga, nakakaantok. Pagka ganitong takbuhan, inaantok ako. My God. Alright, balik tayo sa topic natin, which is yung ano ba tawag yan? Toxicity. Yun. Basta yun, ganun yun. Whatever. So, kung ikaw ay isang putang ina mo. Nagulat ako ron. Kung ikaw ang isang rider or motorcycle enthusiast, o ikaw ay motorcycle rider na merong mga grupo-grupo, hindi may iwasan yan na sa isang grupo ay may mga grupo-grupo din. So kung ikaw ay ayaw mo ng ganun, yun ang tinatawag na ipikit ang iyong mga mata at takpan ang iyong mga tenga. Yan, ganun na lang ang mangyayari. Kasi di ba, unang-una sa isang motorcycle community, may mga edad kasi yan eh. Malamang ang edad mo 20s, ang edad ng isa ay 40s or 50s, ay natural, magkakaiba talaga kayo ng hilig at magkakaiba kayo ng mga pinag-uusapan. Bakit? Kasi iba-iba ang edad nyo eh. Yun ang tinatawag nga, nitong panahon na to, ang mga era na to ay mga Gen Z. Ay katulad ko, magsi-50 na. Di ang era ko ay Generation X. Dahilan kung bakit bumibili ng motor. Merong iba dahil kailangan nila. At meron namang iba dahil nangongolekta sila or gusto lang nilang bumili. Dahil gusto nila, may pera sila. Yan yung pagkakaiba ng mga tao. Kasi may mga collectors people eh. Yun yung mga mayayaman, maraming pera, may pambili. Yan yung sinasabing collectors na binili na yung item pero i-display lang sa bahay. Yan yung sinasabing ganun na kung ikaw bumili ka ng motor, katulad ko, bumili ako ng motor kasi ginagamit namin to dahil kailangan namin eh. Yun ang purpose. May kanya-kanyang purpose kasi ng ng pagbili ng motor o kaya sasakyan. Nakaka-challenge yung ibang tao ay nakabili ng gusto nila tapos ikaw ay hindi. Tingnan mo sarili mo, anong kulang sa'yo. It's been a long time without was-was. Oh, I tell you, nakapag-was-was na naman, 90 lang. My gosh. Kumakay 100. 100 naman tayo dyan. Yan. Yun, again, yung sa mga ganong motorcycle community or mga groups, kung may nakikita ka man na ganon, yun ang sinasabing you are not bound to be the same. Kasi tayo ay mga tao lamang. Kaya kung ikaw ay naiinis sa kanila, ay patay ka. Mapupuno ka ng stress sa katawan. Kaya ako, hindi ko na pinapansin yung mga ganyan. Hinahayaan ko na lang. Yan ang gusto nila eh, di ba? But then go, hindi ko naman buhay yun. At tupagin ko na lang yung buhay ko. Ganun lang kasimple. At hindi ko kailangan makipagkompetensya sa kanila.
I have my own life to take care of. Ayan, kitang kita. Ay, umulan na doon. Umulan. Ayun, oh. Nakita mo yung bundok, di ba? Oh, ha? So, may enjoy mo yung mga ganitong moments. Oh, maganda tingnan, di ba? So, bago natin tatapusin ang ating video for today, we would like to thanks our followers, subscribers, viewers, nanonood at tumatangkilik sa ating mga video. So maraming salamat sa inyo, sa inyong pagsuporta sa ating video, ating channel. And again, this is Raker with ADB Gaming for today. Na nagsasabing babush eklabush. Paalam, hanggang sa muli.